Subscribers ni Dan affected sa nangyayaring issue? Kuya Bal at Ate Edna may babala. Samahan nyo guys na gumawa ng komentaryo at reaksyon sa mga kaaganapan dito sa One Kalingap, One Family, Team Kalingap. At simulan natin ito guys. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap. Disclaimer, ang video reaction na inyong mapapanood ay for entertainment and educational purposes only. Ang mga opinion or komento ng reactor ay sariling pananaw at hindi ito pinipilit na paniwalaan. Nasa inyong sariling pagpapasya pa rin ang masusunod. This is strictly for adults only. Hi guys! Andito na naman po ang paborito nyo reaktor, Berzano TV 2.0. And syempre, shoutout po natin lahat ng mga nagmamahal dito sa Kalingap, especially sa lahat ng mga minamahal natin mga subscribers, at syempre sa mga lolo, tita, lolo, lola, mga tito, tita na nagmamahal dito sa number 1, One Kalingap, One Family. Syempre guys, bago tayo mag-start, shoutout muna natin guys ang pinaka lumalaki at lumalawak na community dito sa mundo ng social media. At syempre, shoutout muna natin guys ang nag-iisang Kuya Bal Santos Matubang. Siyempre, ang kasama sa top 12 most viewed vlogger in the Philippines na napakatalino, napaka-innovative sa kanyang mga vlogs at talagang sikat na rin, at ang nag-iisang Kalingap Rob. At siyempre, ang nag-iisang co-founder ng Kalingap na nagbibigay ng advice, babala o warning dito sa loob ng Kalingap, and good advisor, ang nag-iisang Ate Edna Vlogs. At syempre guys, always support sa lahat ng mga Kalingap partners katulad ni Kalingap Edu, Ruel of Malalag, Kalingap Dan, and Rachel Morales, at iba pa. Kalingap Rob at Jackie, Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Philip, Brother Paas, Engineer Akol, Kalingap Edo, Kalingap Ian, Super Mac at Andoy, Kalingap Bobby, Kuya Prox, Kalingap David, Mr. J. At syempre, shoutout po sa lahat ng mga Kalingap Singapore Reactor o Kasere, Kalingap Singapore Reactors. Kalingap dance, 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 dance. Kalingap, Kalingap, Kalingap dance. At syempre guys, welcome ulit sa ating YouTube channel. Nandito naman tayo sa ating Kalingap Updates. At ngayong araw po ay gagawa tayong reaction video. Itong mga sinabi ni Kuya Bal, Ate Edna, at syempre ni Kalingap Rob. At ito nga, apektado daw. No? Apektado ba o hindi ang channel ni Kalingap Dan? No? May mga nag-unsubscribe ba o lalo pang nadagdagan pa to? Let's see guys kung ano yung update dito sa atin ni Kalingap Rob. No? At the same time, magpo-focus lang po tayo sa issue. Hindi po tayo nandito para mang-away o umatake, hindi po. More focus na tayo sa issue, no? At sana po lagi at pinapakausap ko po, no, na One Kalingap, One Family, wala pong bashing dito, no? At never tayong tinuruan na mambash. Okay? At syempre, welcome ulit sa ating Kalingap Reports. Kalingap News, Kalingap Update.
At ito na nga guys, maganda ito pag-usapan itong update with Kalingap Rob. At samahan nyo guys. At remember guys, wala po tayo pinapahintulot dito na mambash. At syempre po-focus lang po tayo sa issue, hindi po sa personal na buhay ng ibang tao. Okay? So i-play muna natin to guys, itong live ni Kalingap Rob. Nakauwi na, Dan, nabawasan ng subscribers. Ay la, tingnan natin to guys. So ayun nga mga Kalingap, nalungkot lang ako kasi yun, nakapag-share lang kanina si Dan. Nabawasan daw siya ng subscribers. Kanina 1,000. Ewan ko ngayon kung ilan na yung nabawas. 1,000 yung nabawas sa kanya. So let's see. So, sa tingin ko naman, di naman po deserve ni Dan mabawasan ng subscribers. Agree. Kasi unang-una ay grabe rin po yung naitulong niya. Grabe rin po yung naitulong niya kay Medit. Kaya sana naman po ay huwag naman po nating huwag nating i-bash si Dan, huwag nating sisihin. Huwag natin siyang kumbaga i-unsub, no? Kasi wala namang si Dan ginawang mali, no? Kumbaga yun lang yung nakita niya na dapat na gawin para matigil or kasi sabi nga ni Jomar, no, nag-worry na rin siya kay Dan kasi magkasama po sila sa bahay. Oo nga pala, magkasama sa bahay si no? At ako agree ako kay Kalingap Dan guys, ma-post natin, no? Agree ako kay Kalingap Dan, kay Kalingap Rob, na hindi naman deserve ni Kalingap Dan na i-unsubscribe, no? Para sa akin, hindi niya deserve kasi actually hindi naman matindi yung nangyari, at the same time wala namang kasalanan talaga si Kalingap Dan. To guys, this is my personal view and opinion, no? Actually, ang problema kasi ng ibang mga viewers o ng ibang mga fans, no? Wag po kayo sana masasaktan, opinion ko lang po ito, no? Parang dinamay. Bakit nyo dinamay yung channel ni Kalingap Dan, no? Actually guys, may mga tinutulungan si Kalingap Dan For example, may ayon dahil sa nga affected kayo dun sa love team ni Kalingap Dan, ito nga yung Dandit, pero sana wag nyong idamay yung channel kasi yung channel wala namang ginawa yun at sa ibang banda, no, kaysa ibang panahon nakagawa naman ng mabuti si Kalingap Dan at hindi naman hindi naman criminal, no, hindi naman yan guys, hindi naman criminal case yung ginawa ni Kalingap Dan, di ba? Ano bang ginawa ni Kalingap Dan na criminal? Wala naman o criminal liability. Wala naman guys, para siguro pwede tayo magtampo, normal lang yun. Pero syempre kung mag-unsubscribe ka at idadamay mo naman yung charity vlog niya, syempre guys, kung ang subscribers naman, no, nakakatulong din sa channel para dumami yung mga viewers niya, no. Pero sana keep in mind na yung channel naman ni Kalingap Dan ginawa yan for charity. Ngayon, kung may naman sila, may love team sila, is this guys, generating income para lang syempre makasupport sa kanilang ginagawang pag-charity dito sa Kalingap. So, para sa akin, bakit nyo idadamay yung channel, no? Kung sorry, masama loob nyo kay Kalingap Dan, sabihin nyo. Para sa akin, okay lang yun na magbigay ka ng opinion, pero syempre, wag nyo mumurahin, wag nyo ibabash, pero magbigay ka ng tamang opinion na constructive criticism, no? Meron kasi destructive, Merong constructive, merong destructive. What the fuck? Pwede mo sabihin, nasaktan po ako sa ginawa ni Kalingap Dan kasi ganito. Okay lang yun. No, just a normal feelings, no, expressions nyo. Pero para mag-unsubs kayo, anyway, that's your right. No, right nyo pa rin naman yun. Hindi ko naman Kaya lang, syempre, para tayong mga isip bata, di ba? Parang hindi na tayo napagbigyan sa ibang point, pero idadamay natin yung major mission or major objective ng channel ni Kalingap Dan. Ginawa niya yun guys, syempre, para makatulong din. And then kawawa din naman yung yung mga tinutulungan ni Kalingap Dan. So nasa inyo pa rin yun. Pero hindi ko sinasabing bawal kayo mag-unsubscribe. No, pero sa akin, kung ako kay Kalingap Dan, no, hindi ako magtatampo. Una-una, no, love team lang naman yon. At the same time, never naman kayo pinilit na maniwala. At sinasabi nga ni Kalingap Rob, good vibes lang yon. 'Di ba? Parang ba't nyo idadamay? Kung talagang solid supporters kayo ng Kalingap, dapat hindi nyo gagawin. Kung solid supporters kayo ng Kalingap, kaya lang, yung iba lang siguro, yung mga nag-unsubscribe galing sa ibang community. What?
Na ang gusto lang ata, puro kilig lang. No, para sa akin, ako masaya ako sa love team. Dahil talagang gusto ko love team. Pero syempre, primary, ang lagi ko nasa isip, natutulungan nila yung kanilang Kalingap Angels, yung kanilang beneficiary. So, nothing personal, di ba? Kung ako, di ako napagbigyan, may mga request ako, may gusto ako, pero hindi ako napagbigyan, okay lang. Kasi hindi naman nila ako pinilit eh. For example, fans ako ng Dandit. Or sabi na natin, example lang guys, fans ako ng lahat ng love team ni Kalingap Rob. Tapos magbibigay ako, uubusin ko yung oras ko, nagmarathon pa ako. Tapos it turns out hindi nangyari. O kaya, talagang biglang nawala yung love team. Sasama ba loob ko? Sasabihin ko, kasi ganito, depender ako, kaya nag-ubos ako ng oras dyan. Pero tatanong ko sa'yo, tanongin kita, may pumilit ba sa'yo na gawin mo yung gusto mo? Hindi ba kahit sa inyo dali niya sa Senado, kung pakikinggan, hindi pakikinggan. Yung Aldab nga, maraming naloko dun. Kahit ako, nagpupuwit pa ako dun eh. Nagtatrabaho ako, minsan nanonood ako. Siyempre, pag after break, parang pinapanood ko yun. Ibig na kumain ako, yun na lang pinapanood ko, Aldab. Pero later on, scripted pala. Sumababa loob ko. O may nabalitaan ba kayo, kinasuhan yung Itbulaga dahil yung love team, pinaasa sila, hindi pala totoo. Tanong, nabawasan bang followers ng Itbulaga? Lalo nga dumami. Pero ba't dito sa Kalingap, parang masyadong personal naman ata. Diba, wala tayong magagawa. Yun ang utos ng director, ng producer. Anong magagawin natin? Pero syempre, may mga love team, sa umpisa, scripted, later on, nagkakatuluyan. Pero kung yung natin, yung bet natin, hindi nagkatuluyan, o kaya hindi naman nangyari, hindi natuloy, syempre, kung ayaw naman ng talaga ng tao, or ayaw naman ng producer, for example lang guys, hindi ko sinasabing paniwalaan nyo ako, sasama loob natin, wag ganun. No? Pero anyway, sabi ko nga, kung yun ang ikabubuti ng dibdib nyo, ikababawas, mag-unsubscribe kayo, di gawin ninyo. Pero sinasabi ko sa inyo guys, later on, babalik din kayo. Maniwala kayo guys. O kung hindi kayo bumalik, maraming mga ngayon, this month, maraming magbo-birthday. Maraming magre-retired. Mga senior citizen, magre-retired na sila. Yung iba naman meron dito magiging turns 18 years old. Pag nag-iba na ng edad diyan, minsan nagbabago ng hilig niyan. May hilig na yan sa love team. Paano kung lang to guys, magkaroon ng panibagong love team si Kalingap Dan. Syempre, ang pogi naman na ito. Di panibagong viewers, panibagong subscribers. Next month guys, tawag sa inyo guys. Sa umpisa lang yan, naiintindihan ko naman kayo. Pero, sinasabi ko sa inyo, dapat bang idamay yung channel? Di ba? Para tayong mga isip bata. Sabi ko nga sa inyo guys, hindi ko naman ini-invalidate ang inyong nararamdaman. Kung talagang masama loob nyo, masakit ang loob nyo, di go, push nyo yung nyo. Pero hindi ko sinasabi mag-unsubscribe kayo. Pero sa akin, kung talagang masama loob nyo at ayaw nyo sa Kalingap, di go. Kawalan ba? Hindi. Minsan lang tayo mabuhay sa mundo, wag natin seryosohin guys. Because of love team, dadamay natin yung charity. Tsaka may narinig nga ako, baka daw pinipilit na mag-charity vlog. Anong problema kung sabi na natin, hindi totoo, pero pinipilit na gawin charity vlog si Medit? Anong problema? Pero guys, kahit sabihin natin, sabihin na natin, hindi totoo na pinipilit si Medit. Kasi may napanood ako pinipilit si Medit na mag-charity vlog. Ano masama kung pinipilit siya maging charity vlog? Wala namang masama. Hindi naman siya tinuturuan gumawa ng masama o magnakaw. Alam nyo guys, tandaan nyo guys, ang paggawa ng mabuti, yung pag-charity vlog, hindi po masama yun. Kung ipilit sa'yo, for example lang guys, ipinipilit na gawin charity vlog si Medit, ang tanong ko, masama ba ang ipilit na maging charity vlogger ang isang vlogger? Hindi masama yun kasi paggawa naman ng mabuti yun eh. Buti kung
ano mo siya, tinuturuan mo siya bumili, magbenta ng pinagbabawal na utot. So sana lawakan natin, unawa natin. At syempre natin personal, guys. Ako nagsasalita po ako bilang magpaka-mature tayo. Love team lang po yan. Naintindihan ko kayo, nag-invest kayo ng malaki dyan, ng oras, pera. Pero that's your own risk. Wala pong pumilit sa inyo na gawin yan. Naintindihan ko po kasi nanggaling po ako sa dating love team. Na talagang halos mabaliw-baliw yung iba. Biri mo talagang kasi minsan sa mga fanatics talaga. Ito guys, sa amin lang tayo, mga fanatics. Minsan pag nag-iisip yan talagang advance. Pag kinasal sila, pag nagkaanak, ganito itsura ng anak. So, nangyayari, nag-i-expect na sila in the future. So, yun yung hindi maganda minsan. No, kaya sinasabi ko sa inyo, just enjoy. Pero kung magiging sila, edi sila. Kung hindi. At mamaya, ko yan about sa subscribers at views ni Kalingap Dan. Papakita ko sa inyo guys through Social Blade. No, sana guys lawakan natin, nawa natin. Pero syempre, para sa akin opinion ko lang po ito, para sa akin hindi tayo matured kapag dinadamay natin yung channel. Wala namang ginagawang mali yung Tsaka ang tanong, kahit magdemanda kayo, dali nyo magsumbong pa kayo sa Senado, na niloko kayo ng Kalingap, tignan ko kung papakinggan kayo. Kasi po yung love team ng Dandit, hindi po tinuloy. Sa tingin nyo ba pakikinggan kayo? Paulit-ulit sinasabi ni Kalingap Prab, good vibes lang yan. Pero syempre, kung magiging totohanin nila, wala magagawa si Kalingap Prab. Pero it turns out, hindi naman pala totoo. Anong gagawin natin? Pipilit pa rin ba natin? Paano ko talaga what if lang? Tanong ko, what if meron talagang special someone si Kalingap Dan? Ano magagawa natin? Di ba, Papa Dan? Sana all. Sana all. Sana wag kayo sumamalob sa lawakan yung unawa natin guys. Tuloy natin. And yung napansin niya, medyo na-out of focus nga si Dan sa mga ganun. Sa mga bashers, or yun nga, especially nung nadama yung kanyang family, yung kanyang kapatid. Damay na. Yung talagang pinaka nag-trigger. Oh, okay. Kaya kasi si Dan pagmahal po yan sa pamilya. Tama naman. And lalo na sa kapatid at sa mama niya, no? Kasi si Kuya Brooks, naman yan, sanay naman si Kuya Brooks. Pero pagdating sa mama niya at kapatid niya, malambot po ang puso nun. Kalingap Prab, kahit naman sino, kapag dinama mo yung kapatid tsaka magulang, papalag ako. Oo, kasi parang minsan naisip ko, parang hindi naman ata hindi naman pa ata balance. Parang kayo ako guys, hindi ko parang ang nangyayari, parang inaping-api si Medit. Para sa akin, hindi naman. OA lang yung iba, overthink yung iba. Parang makikita sa mga comment, parang si Kalingap Prab, ginawawa. Si Kuya Bal, ginawawa si Medit. Wala naman Hindi. Ang problema, itong mga OA at overthink na ibang mga viewers or mga supporters ata, I don't know, hindi ko po nila lahat at tamaan bukol. Parang sila yung talagang exaggerate lang yung mga nangyayari. Kaya tuloy parang aping-api si Medit. Pero hindi naman Ang tanong ko sa inyo, ano ba nawala kay Medit? Love team. Anong problema? Inalisan ba siya ng pagtulong ni Kalingap Prab? Nawala ba yung support ni Kalingap Prab sa kanya? Nawala ba yung support ni Kuya Bal sa kanya? O ni Ate Edna? Nawala ba? Nawala lang naman yung love team, pero yung support nila off-cam, yun ang hindi nyo nakikita. Na ang dating si Medit ay kinakawawa ng sobra. Wag naman sana kayong pa-victim. Nakita nyo bang siniraan siya ni Kalingap Prab? Siniraan siya ni Kalingap Dan? Personally? Wala naman Nakita niya man nag-vlog, pa iba, nakita lang malungkot. Normal na malungkot si Medit, pero hindi ibig sabihin malungkot, kawawang-kawawa na.
Yung kawawa talaga guys, yun niloko. Talagang na-scam ng mga pyramiding, di ba? Tsaka vlog lang yung guys eh. Hindi natin alam yung off-cam eh. Eh kung on-cam, off-cam, talagang sila. Di sila. Di ba? Let's congratulate him. No? Let's congratulate them. Pero kung hindi naman, talagang still, for ano lang talaga, for real, R-E-E-L, real lang, for camera lang, huwag natin seryosohin. Ang problema lang, parang ang dating kasi, kinakakawawa nila Kalingap Rob, nila Kalingap Kuya Bal, etong si Med, hindi naman totoo. At manapa, tinutulungan nga pa rin. Hindi nga naman siniraan, may narinig ba kay Kalingap Rob na siniraan niya personal eh? What the fuck? Diba? Narinig ko nga, parang papayag siya bigyan ng YouTube channel siya. I don't know kung ano mangyayari, no? Sa update ni Kalingap Rob. Pero sa akin, wala namang masamang ginawa eh. Ang problema lang itong mga ibang fanatics, parang masyobra naman. Masyado naman kayo. Wag naman ganun, guys. Kung personal, kung issue lang sa Dandit, sa love team, doon na kayo mag-focus. Pero personally, babakbakan nyo si Kalingap Rob. Babakbakan nyo yung family ni Kalingap Dan, yung kanyang kapatid, tsaka kanyang pamilya. Mali naman yun. What the fuck? Lalo na, babakbakan nyo ang community ng Kalingap. What the fuck? Pero tuloy na natin to guys ha. Opinion ko lang po yan. Hindi po ako nang-aaway. Hindi ko po nilalahat. No, yung mga taong gumagawa ang pinapatungkulan ko. Kung hindi ka naman, edi hindi, di ba? Huwag kang maging affected. Tuloy natin to guys. Yun sa tingin ko yun yung naka-trigger, no? Yung nadama yung kanyang family. Na bago pa madama yung kanyang nanay, inano na niya. Di mo, pati nanay, madadamay pa. What the fuck? Madadamay pa yung nanay, inunahan na ni Kalingap Dan. Hindi ba? Sobra naman. Nagsabi na siya kay Medit. Kita nyo guys? So, yun. Bago siya magsabi kay Medit, nagpaalam muna siya sa akin. Oh. Si Dan. Di ba niya, may respeto pa si Kalingap Dan kay Kalingap Rob. Alam muna siya, di ba? Ganun ka. Kita niyo na kaano ka respeto nung tao, di ba? Kay Medit. Ako naman, syempre, wala namang karapatan para tama. Pigilan siya. Kasi ayoko din naman mag-vlog ng ganun na nga, ng parang napipilitan siya. Tama yun, oh. Di ba? Kaya, ayun. At agree ako dun kay Kalingap Rob. Pangit naman na magbablog yung tao, napipilitan siya. What the fuck? Ako, kahit naman ako, kunwari, pipilitin natin si Kalingap na ituloy, sabi natin, ituloy yung Medit. For example lang guys. Sa tingin nyo, kayo masaya yung mga viewers. Pero unfair naman yung kay Kalingap Dan. Paano kung hindi na rin siya masaya? Tapos, syempre, if ever lang naman, mayroon siyang special someone, mayroon siyang gustong i-partner talaga yun ang gusto niya, anong gagawin natin? What the fuck? Di ba, minsan huwag nyo ipilit. Pangit nyo ipinipilit. Pag pinilit, masakit. What the fuck? So, yun lang guys, di ba? So, huwag tayong one-sided. Ako naintindihan ko naman guys eh. Kaya lang syempre, anong gagawin natin kung yung isa gusto, yung isa ayaw, anong gagawin natin? Ano tayong magagawa? Hindi ba? Kahit dali nyo sa Senado yan, wala makikinig sa inyo. What the fuck? It was a vlog, it was a produced vlog. No, produced lang yan. Pero sabi ko nga, kung love team lang. Lating personal. O, di ba? Ba't mag-unsubscribe kayo? What the fuck? Siyempre may beneficiary din si Kalingap Dan. Ba't nyo dinamay? Pero bahala kayo, karapatan nyo. Sabi ko nga, di ba? Di makikawalan eh. Sabi ko nga, next month, marami na namang panibagong edad na 18, 19, mag-change sila. Ito, di ba? July, August. Sa August, marami na. Iba dyan, August, magre-retired na. Wala nang gagawin sa bahay. Baka manood na ng Kalingap yan. O, pag nakita yung ibang, if ever lang naman ha, magkaroon ng love din si Kalingap Dan, mapipigilan nyo ba yun? Mag-unsubscribe yung mga yun. Panibago na namang followers ni Kalingap Dan. Yung man nag-unsubscribe, kayo kawawa. What the fuck? Kasi if ever magkaroon ng panibagong love din si Kalingap Dan, for sure, manonood pa rin kayo. Kasi makikibalita kayo.
Mamaya papaliwanag ko yung subscribers versus views, okay? Tingnan natin. Yun po yung nangyari. Napata! Sayang talaga yung subscribers ni Dan. Una sa lahat, ako na-notice mula mag-love team sila ni Medi tumaas talaga subscribers niya. Yun ang hindi naisip ng mga Danjoy. Ayan. Actually, yung naman pong performance ng channel niya is same lang din naman po. Especially yung views. Ano? Kasi yun nga, sa views, di ba, mapapansin nyo yung mga tawag dyan, yung channel, ano, yung ginagawa ni Ninong July, ano, yung channel performance, tinitingnan niya, ini-evaluate niya, ano. And yung views naman ni Dan is same lang naman po, nasa 2M. Actually, mas mataas nga siya before eh. Ang alam ko may time na tumaas si Dan. Nung wala pang Dan. So tingnan natin guys, no, evaluate natin siya through social blade para maintindihan ng mga viewers, no, na mga nandito. So tingnan natin guys itong performance ng YouTube channel ni Dan, no. So this is a technical analysis. So ngayon tanong ko Sir Merzano, ano ba importante, views o subscribers? Number 1 ang sagot ko, views. Ayun, bakit? Views kasi yun yung Diyan sila nakaka-earn ng kanilang profit. Okay, at the same time, mag-subscribe ka man o hindi, once nanood ka, views pa rin ang importante. Ayun, sabi nila, dahil daw kay sa love team, tumaas na yung subscribers ni Kalingap Dan. Para sa akin, hindi ko naman i-invalidate yun. Siyempre, para sa akin, naniniwala ako, no, na may kinalaman yung love team, no. Pero hindi ibig sabihin, yung love team lang yung nagpalakas sa channel ni Kalingap Dan. Hindi ako naniniwala. Pero nakatulong, maaaring may factor, no? Meron siyang factor. Pero hindi siya talaga gagawin, sasabihin natin, primary, dahil sa love team, hindi. No? Ako, naniniwala ako, isa sa mga dahilan, yung love team kaya tumaas. Pero hindi ibig sabihin dahil sa love team lang. Of course, nagtrabaho si Kalingap Dan. That's unfair. No, that's unfair. May mga iba pa siyang upload sa channel niya na patungkol sa charity at syempre sa mga ibang vlog niya. Hindi mo pwede sabihin dahil sa love team. Ngayon, so, yung subscribers, kahit mag-unsub pa kayo lahat, for example lang to guys, OA natin, masyadong worst case scenario. Nabawasan ng 100k subscribers si Kalingap Dan. Ang tanong, affected ba? Hindi. As long as mataas yung kanyang views. At nakita natin dito, 6.3% pa rin ang itinaas ng channel ni Kalingap Dan. At nabawasan lang yung kanyang subscribers ng 10%. So, malaki siya, no? Titignan, no? Talagang nabawasan siya. Kasi makikita nyo rito, talagang, sana yung ano. So, pero ano pa rin guys, hindi siya ganun kalaki, Kung malaki kasi 10%, malaki na yan. Pero kung overall, syempre maliit yan. No? Kasi syempre 8K pa rin guys. Yung iba nga wala pang 1,000 yung subscribers na nadadagdagan Ibig sabihin, no, may nag-unsubscribe nag-unsubscribe man, pero everyday may nadadagdagan. Yun yung maganda, ang pangit yun, may nag-unsubscribe, biglang hindi siya nadagdagan, pero it turns out 10% lang. Ibig sabihin 10% lang naman yung bumaba, 'di ba? Pero ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin ang yung pag-subscribe sa kanya. So, tatanungin nyo guys yung unsubscribe. Wala yan, mga ilang linggo lang, balik ulit yan. Kasi makikita nyo dito guys, for 30 days, 8K ang nadadagdag sa kanya. So, ilan days to? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So, every 3 days, nadadagdagan siya ng 1,000. So, maganda yan, di ba? So, ibig sabihin, maganda yung takbo ng channel niya. So, kahit sabihin natin may nag-unsubscribe na 1,000, madadagdagan pa rin yan after ilang days. Dadagdagan yan, guys. Maniwala kayo.
Lalo pag nagkaroon ng Danjoy. Joke lang yung guys, good vibes lang ah. If ever magkaroon. Okay? Ano ko lang yan guys, analysis ko lang naman. So, sinasabi ko di ko sinasabi maniwala kayo. Pero babalik at babalik maniwala kayo guys. Ngayon, kung tatanungin natin yung views naman, so 6.3%, tumaas siya, ano? So, titignan natin yung views. So, ito yung March, kasi nagsimula yung kanilang love team, no, is March 12, 2024. So, talagang pumutok dito si Kalingap Dan. So, makikita naman natin, guys, March 12, tumaas talaga yung subscribers niya ng 35,000. Totoo yan. No, nakatulong yan, pero hindi ibig sabihin, puro love team lang yan, di ba? Siyempre, may nag-subscribe yan because of charity. At may nag-subscribe yan dahil sa kanyang vlog. Hindi lang dahil sa love team, okay? Kasi iba, parang pinapalabas, si Medit daw yung dahilan kung bakit tumaas si Kalingap Dan. Hindi po totoo yun. Because of Kalingap Dan pa rin yun. Okay, hindi pa pwede sabihin yung guys. Channel to ni Kalingap Dan eh. Diba? Pero may factor. Pero hindi ko pwede, pero yung percentage na sasabihin mo parang siya talaga, hindi po totoo yun. Ano ko doon, didibang ko yun. Kasi di mo mapapatunayan yung nag-subscribe kay Kalingap Dan, puro dandit lang. Hindi totoo yun. Pero syempre, after ng eto guys, April, kailan lumabas yung Danjoy na issue? January, February, March, April, May, June, July. Ang lumabas ang issue, June eh. June, oh. Kita niya, bumagsak oh. Bumagsak siya ng pero pa rin to, mataas pa rin to, 12,000 subscribers nung April. Wala pang issue yan guys ha. 11,000, bumaba na. Hanggang ngayon bumaba. Ngayon, lalo bumagsak kasi may mga, siguro merong, dahil sa issue, medyo nahinto yung pagdagdag ng subscribe. Pero tataas pa rin naman yan, guys. Pero pag ganda dito sa views niya, agandahan, hindi siya bumabaksak. So, manapa, tumataas pa. No, 2 million, yan, 2 million, 2.2 million, di ba, tumaas. Pero, may chance na medyo bababa ng konti. Pero mataas pa rin yan, guys. Hindi siya baksak na baksak. So, kung tatanungin nyo, guys, affected ba si Kalingap Dan dun sa pag-unsubscribe sa kanya, para sa akin, hindi. No, kung ako mag-i-evaluate, affected ba, hindi. Kasi sabi ko nga, kahit 100k ang mag-unsubscribe sa kanya, mag 100k mag-unsubscribe sa kanya, hindi pa rin affected yun eh. Kasi mag-subscribers man o hindi, manonood pa rin sa kanya. Yung subscribers guys, syempre nakakatulong yan kasi nagkakaroon ka ng organic viewers eh. No, pero ang focus talaga natin dapat views. Siyempre, nakakagwapo lang kapag mataas yung subscribers mo, di ba? Siyempre, malaking tulong po yung subscribe. Pero kung ako lang tatanong nyo na personal opinion, siyempre, views ang importante sa akin. Diba? Tuloy natin. Po nun. Kaya hindi naman po natin pwedeng sabihin na dahil sa Dandit kaya si Dan ay agree ako dun. Siguro ang lang mas nakilala si Dan pero sa views halos same lang naman po kaya hindi naman po natin pwedeng isumbat yun kay Tama! Dan. Ang ganda ng word na sinabi ni Kalingap, hindi natin pwedeng isumbat yun. At hindi ako papayag doon kahit kumuha kayo ng ibang matatalino nag-a-analyze. Hindi kayo maniniwala, matatalo lang kayo. Ayun na yung masasabi ko sa inyo. Hindi nyo pwede isumbat because of Dandit? No! Sana masasaktan sa akin, pero maghanap kayo ng matatalino yung mga nag-a-analyze. Pa kayo, magtulong-tulong pa kayo. Hindi ako naniniwala. Diba? Kung ipe-percent mo lang yun, maliit pa rin yung 10% yung nag-unsubscribe.
Wala yun. Ay, sabi ko nga, inuulit ko, worst case scenario, 100k ang mag-unsubscribe eh. Wala pa rin. As lang yung views niya tumataas, di ba? Walay pa rin. Pero tuloy na natin to. Huwag kayo masasaktan sa akin, pero real talk po yan, ha? Real talk po yan, guys. Kahit kanino yan. Kahit magsumbong pa kayo sa iba o magpa-analyze kayo sa iba. Yung views ni Kalinga Prab, okay pa rin yan, di ba? Tuloy natin. No? Kasi, kung mapansin nyo, before, di ba? Oo, nakakasama siya paminsan-minsan, minsan naman hindi sa rank 7 ni Ninong July. Pero yung views niya talaga same lang, nasa 2 million. Yun yung pagkakaalam ko at 2 million, no? Yun din yung nakikita ko, At ang alam ko nung nagka-views talaga siya nung kay Super JR, kay pa ba? Kay Dayan. Yun ay sariling sikap niya, Sariling sikap ni Dan yun. Ako ko doon, kikredit ko si Kalinga Prab doon. Agree ako doon. 100%. Kasi ako hindi naman ako guys hindi naman ako kay Kalinga Prab, hindi ako kay Kalingap Dan, hindi ako ganoon ka sa Dandit, Pero guys, nanonood ako ng mga vlog ni Kalingap Dan. No, kaya hindi pa pwedeng sabihin natin, kasi because of love team. No. Nag-subscribe ako kay Kalingap Dan, wala pa siyang love team. Nag-subscribe na ako sa kanya eh. At pinapanood ko minsan yung live niya, yung ibang upload niya. So, how come nasasabihin natin dahil lang sa kay Medit or sa Dandit? Unfair naman yun. No, hindi nyo pagmamayari si Kalingap Dan. Hindi nyo control. Yun ang mali, yun ang alisin nyo sa isip nyo na parang ang dating kinokontrol nyo si Kalingap Dan. Hindi totoo yun. Hindi nyo magagawang kontrolin si Kalingap Dan. Tuloy natin to. Bahay, di ba? Kaya po nating isumbat kay Dan lahat kung bakit. Tama. Huwag na nating sabihin na nakilala ka dahil sa Dandit, no? Kasi ako disagree talaga ako. Guys alam niyo may mga Dandit akong mga subscribers sa viewers mababait, matatalino. Sila pa talaga yung wag niyo na pong ganto, basta tayo solid support lang tayo sa Dandit. Lang tayo, wag tayo magmambash. Dapat ganoon. Tsaka walang halong panunumbat. Ako mahal ko ibang Dandit guys kasi nire-react ko din yan May mga followers ako ng Dandit. Pero nakita ko sa kanila matatalino sila, mababait. Pero meron talagang iba, hindi ko nila lahat. Meron talagang iba, OA talaga. Nakala mo talagang dinurog ng buhay si Medit. Hindi naman guys wala namang ginawang masama ang Kalingap sa kanya, especially kay Kalinga Prab at kay Kuya Bal. Iba lang kasi ibang minsan may mga reactor ako nakikita, ilbis na umayos talagang yung galit ng mga fans lalong tumataas Kapag reactor ka, paupahin mo yung galit ng mga fans. Hindi kasi ibang reactor ganito na. Dapat ikaw lalo na may edad ka na, dapat paupahin mo yung emotions. Lagi mo i-promote, wag po tayo ganyan. One Kalingap, one family. Wag ka nga bawal nga makipag-away sa ibang reactor. Kasi meron ako napanood kanina, sabi niya, kasi pinipilit daw na gawing charity vlogger o charity vlogger si Medit. Sabi na natin hindi totoo na gustong gawing hindi totoo. So, for example guys, nagkamali yung reactor, for example lang, hindi totoo na hindi na ayaw naman talaga hindi naman totoo na gusto ni Medit na gawin siyang charity vlogger. For example, hindi totoo 'yon. Ang tanong ko sa iyo, masama ba ang charity vlogger? Tatanungin kayo guys, tatanungin ko, masama ba maging charity vlogger? O masama yung mga politiko, mas masama ang mga politikong kurakot at hindi tumutulong sa kapwa Pilipino. Actually guys, kung panaroon niyo yun, parang pinipili niya talagang hindi, parang ang dating, masama yung ginagawa ng Kalingap. Hindi mo ba naiisip yun? Ipapahamak mo ang community ng Kalingap? No, Kalingap reactor ka. Kalingap reactor ka.
Pero nilalagyan mo ng masamang impresyon yung kalingap charity vlogger. Oh, sorry guys, charity vlogger. Binibigyan mo ng masamang impresyon. For example, hindi man totoo. For example guys, logically speaking, hindi naman totoo na pinipilit. Hindi naman ayaw talaga ni Medit na maging charity vlogger. Kung ipilit siya ng ibang tao na gawing charity vlogger, anong masama sa charity vlogger? Hindi mo ba naisip yun? Kaya minsan naniniwala ko mga reactor lang din ang nagpapagulo. Hindi ko nilalahat, merong iba. Pero sana lawakan natin yung unawa natin, guys. Sa mapayapang Hindi kasi totoo to sila sabi ko. Kahit totoo, daanin mo pa rin sa diplomasya. Yun lang naman guys, kung mali ako guys, mali po ako. Hindi ko naman ipipili. Pero sa akin guys, maging maingat tayo sa ating mga sinasabi. Please lang. Tuloy natin to. Una, matagal na pong kilala yan si Dan kasi pinsan ko naman po yan. At huwag po nating para sa akin talaga, mas nakatulong si Dan kay Medit. Ako naniniwala ako diyan Kalinga Prob. Kasi mas malaki. Kasi sabihin na natin, merong Facebook si Medit, no? Pero kung titignan mo yung lakas o yung market value ni Kalingap Dan, mas malakas si Kalingap Dan. Kasi normally ganun yun, di ba? Imposible naman yung kunwari, malakas na tao ka. Ito, yung bubuhati mo mahina. Bubuhati mo siya, di ba? Parang sa cheering squad, di ba? Yung maliliit o kaya mahina, yung magagaan ang binubuhat ng malalakas, di ba? So, para sa akin, kung i-compare mo si Kalingap Dan at si Medit, mas malakas si Kalingap Dan. Kasi subscribers pa lang at tagal niya na dito sa Kalingap sa social media, mas maraming followers si Kalingap Dan. At tama yung logic doon. Kaysa mo daaning logic. How come na maliit ng channel, siya ang nagbuhat? Hindi totoo yun. Tulad ko, for example, ito, example lang sabihin ko pa, ako ang nagdala kay Kalinga Prob. Ako ang nagbuhat ng channel niya. Baka sabihin sa akin ng mga nanonood sa akin, mga bobo ka! Siyempre siya maniniwala sa elite ng channel mo, sasabihin mo, binubuhat mo yung malaki ang subscribers. Saan ang logic nyo? Ano ba? Tingnan natin, comment down below kung hindi totoo sinasabi ko. Totoo yun guys. Ganun talaga. At agree ako kay Kalinga Prob. Di ba? Totoo naman Kaysa mo daanin Kaya, wag po nating baliktarin. Wag po nating baliktarin. Diba? And hindi naman deserve ni Dan talaga ma-unsub. Tama. Kasi, sa totoo lang po, mas nakatulong talaga si Dan. Tama. Kay Medit. Ngayon, tingnan nyo po, dahil sa Dan si Medit, maraming sponsor. Until now, maraming nagsusupport sa kanya. Kita nyo? At kita nyo guys, hindi naman kinokontra ni Kalinga Prob yun. Kita nyo naman? Pwede sabihin na wala ng Dan is wala na ring Medit. Si Medit po ay part po ng Kalingap Angel. Kita nyo guys, may nasama ba ni Kalinga Prob? Sabi niya, part pa rin siya ng Kalingap Angels, si Medit. Yung iba, parang kinakawawa. Parang ginagawa, parang minamasama talaga. Parang ang dating, may nag-comment pang reactor. Gusto daw durugin. Walang ganun. Kaya tuloy, yung mga viewers yung mga fans ng Dandit, ilbis na ma-relax, lalo nagpupuy sa galit. Kasi may mga reactor, alanganin mag-comment. Tandaan nyo guys, maganda intensyon, mali ang paraan. Kasi totoo to sinasabi ko, totoo to. Kahit totoo sinasabi mo, hindi lahat ng totoo sinasabi sa camera. Tignan mo na lang yung China tsaka Pilipinas. Pagdating sa camera, ang babait.
diplomasya po tayo. Pero off-cam, putang ina. What the fuck? Yung mga China, what the fuck? Yung pinuntos, di ba, nagbumurahan yan off-cam. Kung pwede lang, girahan na natin, ganun yung iba. Pero pagdating sa camera, mababait sila. What the fuck? Kahit gigil na sila, kahit alam nila kung ano yung gusto nila sabihin kasi totoo, hindi nila sinasabi, dapat maging matalino ka ding reactor. What the fuck? Hindi emotions ang pinapagana sa camera. No? Lagi kang magkukonsider kasi hindi mo alam, nakakatapa ka na ng mas malaking. No? Akala mo yung sinasabi mo okay lang, pero hindi mo alam, may natatapaan ka na malaking ebak. What the fuck? Kaya mag-unos dili ka. What the fuck? Pagmamahal ko yan, hindi ako kaaway. Pagmamahal ko yan, wala po akong inaaway dito, pero pagmamahal ko yan. What the fuck? Tuloy natin si Kalingap Dan. Pogi, oh! Kaya huwag niyo po sanang, sa mga nagmamahal kay Medit, mga sponsors, huwag niyo pong lasunin yung kanyang pag-iisip, na kalabanin man or magkaroon ng sama ng loob sa atin. Kasi... Oh, yan. Ito na yung guys about sa sponsor. May babala dyan si Kalingap Kuya Bal at si Ate Edna. Pakinggan muna natin, syempre, ang si Kuya Bal Santos Matubong. Unahin natin si Kuya Bal. Si Ate Edna muna. Para huli natin si Kuya Bal. Diba? Pakinggan natin si Ate Edna. About to sa mga sponsor. No? Ito guys, related tayo lahat. Makaka-relate lahat tayo dito. Kasi yan, Ma'am Marilyn, gawa ng nagkakaroon na ng personal interest yung iba. May mga channel na, sponsor nga, pero meron pong channel, tapos merong page. Kaya ngayon, pag kasi nagka-channel ka at ikaw ay sponsor, ang problema mo yung pang-upload. Kaya ang ginagawa nila, inaalagaan nila yung isang beneficiary na hindi naman talaga sa kanila hanggang aangkinin na nila pag habang tumatagal, aangkinin na nila at palalabasin nila na sila na yung may malaking contribution doon. Ayan, ito yung problema guys. At totoo guys, nangyari ito sa lahat ng ibang community, hindi lang sa Kalingap. No? Pag may mga sumisikat na mga vlogger, ganyan gagawin nila, aalagaan nila. Dahil hindi sila maka-upload, hindi sila makagawa ng content. Pero ang totoo guys, may mga sponsor, at guys, di ko nila lahat, may mga sponsor mababait, no? Talagang tumutulong, wala silang pakailang kung ano mangyari. Na pero merong iba, tumutulong kuno. Pero ang totoo, nagko-control talaga sila. Na parang ang dating, ako yung depender, sila yung talagang malaki ang binibigay. Ito yung nagiging problema minsan. Lumalaki ang ulo. Hindi ko nila lahat guys, may mga sponsor lumalaki ang ulo. Na akala mo, yung beneficiary, sila ang nagmamayari. What the fuck? Ngayon, itong sponsor na to, no, hindi ko nilalat guys, remember specific to, yung mga sponsor na ganito ang sinasabi ko. Ang sponsor na to, pag lumaki ang ulo at nakakausap niya directly ang beneficiary, ang nangyari kasi po guys, sila na po ang nasusunod. Hindi na si Kalingap Rob, hindi na si Kuya Bal o si Ate Edna. Ang nasusunod na dito, yung sponsor na merong masamang balak. What the fuck? No, hindi lang sponsor, pati reactor. Di ba? Like kay Erica, magugulat ka. Mga dating sponsor ng Edrica, at di ko nila ito guys yung mga sponsor ng Erica at ibang reactor ni Erica, ayun. Dahil nila, nahiwalay nahiwalay ngayon si Erica sa Kalingap, di ba? And worst case, nasira pa sila ng relasyon ng lolo nila. So, yun yung problema sa mga ibang sponsor. Maaaring mangyari ito sa lahat, guys. At ito, nagbibigay ng babala sila Ate Edna. At tama dito, agree ako sinabi ni Ate Edna rito. Natin. Sila na yung may malaking naitulong. Okay lang sana yung kaso, ang problema, inaaway ng Kalingap. Ayun. Sila na may yan. Aaway na yung Kalingap. Ano? Malaking naitulong at wala nang kwenta ang Kalingap. So, Dahil palalabasin nila ganun, Ate Edna, na kami ang depender, kami ay yung malaki ang ibinigay dyan. Later on, ang dating, sila na yung siga. What the fuck? Kaya nga pinapayuhan ko guys, sabi ko nga, ingat kayo sa sponsor. Ako, remember guys ako, hindi naman masama po ang sponsor. May mga sponsor na mababait, no? Hindi ko po nila lahat. Pero ako, as much possible, umiiwas po ako sa sponsor. Naranasan ko po yan dati sa dating community na pinanggalingan ko. Pero hindi po ako nagpapa-sponsor. Kasi lalamunin ka ng buhay ng mga bobo
at maimpluwensyang mga sponsor. Yung hindi ko nila lahat guys, remember issue lang tayo no, natin personal pero totoo yan. Lalo na pag nabilang ka na ng gamit, ay later on guys, sumbat na yung maririnig mo. Ay, mabuti sana kung binigay, wala na, okay lang yun. Pero later on, maniwala ka sa umpisa, mabait yan, pero pag nagkaroon ng alanganin, lalabas ang mga sungay niyan. Kaya yung mga reactor, mag-iingat kayo sa sponsor. Matagal na akong reactor, no? Siguro iba bago pa lang, no? Pero ang sabi sa inyo, mag-ingat kayo sa sponsor. Pero syempre makipagkaibigan kayo, pero syempre, always have a boundary in yourself. Tuloy natin to guys. Yan po ang pangit. Yan ang pangit po sa lahat. Ano? Yan. Jessica. So, play na natin naman si Kalingap, si Kuya Bal. Pakinggan natin to guys. Yung mga gumagapang kay Midit. Ito naman, mga gumagapang daw. So, sinasabi ni Kuya Bal, yung gumagapang kay Medit. Tuloy natin. Yung gumagapang, yung mga nagsusulsol. Yun po ang may malaking kasalanan bakit nawala ang dandet. Ayan, yung sumusulsol Hindi niya nila lahat guys, sabi ni Kuya Bal, yung mga sumusulsol kay Medit. Tuloy natin. Sulsol. Yun po ang may malaking kasalanan bakit nawala ang dandet. Kasi po, kayo po ay nagkaroon ng personal attachment. Yun, personal attachment. Nawala na yung ano guys no? Kung taga-kalingap talaga kayo, nawala na yung mission and vision na about sa pagtulong sa kapwa. Pero ang naging primary nilang ng iba ay yung love team lang. Di ba? Naging ano na guys, medyo na-attach na, masyadong na-attach. Or masyadong na-obsess. Tuloy natin. Personal contact doon sa tao. Dapat po huwag yung gawin yan kay Beyonce. Kung gusto niyo pong tumagal ang EDSE, huwag niyong gapangin si Beyonce. Ako guys this is a good advice ni Kuya Bal. Ako, naniniwala ako guys, pakinggan natin at sundin natin ang ating founder. Naniniwala ako guys, may alam si Kuya Bal. Si Kuya Bal mas matagal na sa akin to sa social media. So marami na siyang na experience no, on cam at off cam. May mga bagay na hindi natin naiintindihan pero he knows kung ano yung pwedeng mangyari lalo sa mga ganitong mga bagay, di ba? Kaya sa mga EDSE supporters, napakaswerte ninyo at nagbibigay ng advice si Kuya Bal. So, i-take it natin to as a positive. At naniniwala ako guys, this is a good advice from Kuya Bal Santos Matubang. Tuloy natin. Kasi baka yung nangyari sa iba na biglang nawala, baka mangyari din sa EDSE yan. Para ma-prevent yung pagkasira ng love team, huwag niyong gapangin yung tao. Tama yun guys. So tama yung guys, para sa akin, wag nang gapangin ng ibang sponsor. Kung gagapangin nyo man, you make it sure para sa pagtulong at para sa kalingap. No, guys, ako sabi ko nga guys, natin personal, hindi naman ako nagpangalan kung tatamaan ka, pasensya na, hindi ko kasalanan. Pero anyway guys, para sa akin tuloy lang. Tuloy lang Kalingap Dan at huwag kang mag-alala sa mga nag-unsubscribe. Kung mag-unsubscribe man, mga maliit lang yan, hindi yan magtutuloy-tuloy. Kung magtuloy kahit 100k subscribers walang epekto yan. Pero syempre naniniwala ako ilang percent lang naman yung mababawasan. Pero babalik yan ilang months. Maniwala kayo guys. Anyway guys,
Please comment down below at maraming salamat po sa Diyos sa lahat ng manonood. At syempre, always support. Number one Kalingap, one family. At syempre guys, sana po lawakan natin ang ating unawa at stop po natin ang pambabash. At maraming salamat sa Diyos kay Kalingap Rob, Kuya Bal Santos Matubang at Ate Edna. Syempre sa lahat ng mga Kalingap partners. At ito na naman po ang paborito nyo reactor, Merzano TV 2.0. Lagi nyo tatandaan, ang taong bitter, walang forever. Nak ng pating. Bye-bye po. Tuloy mo lang, Team Kalingap, ang paglingap nyo sa mahihirap. Ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adhikaing pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Team Kalingap, dance, dance, dance. Kalingap, Team Kalingap, dance, dance, dance. Kalingap, Kalingap, lain kayo at palakasin ng mabuting Diyos na mahabagin. Pati mga Kalingap supporters, OFW mga subscribers. Huwag nang intindihin pa kontrabida at online bashers. Ang mahalaga'y tumulong sa kapwa, magbigay ng may pag-ibig sa kapuspanan. Saya at ligaya sa bawat puso ang madarama.